papunta tayo ngayon sa Sitio Laan. Medyo pupunta natin yung mga nagkakapatiran dun sa lugar na yun. Nasa bahay sila ni Nanay Mayaman. Doon inakyat yung mahal na imahe ng ating Inang Birhen. So, pupuntahan natin sila doon. Ito yung lugar kung saan tayo ay papasok. Ito yung tinatawag na Harangan. Ang lugar na pupuntahan natin, Sitio Laan. Sitio Laan. So makikita natin kung gaano lubak-lubak itong daanan na to. Medyo maputik dahil kauulan lamang kahapon, maghapon, halos umulan. Halos inulan ang buong lugar. So makikita natin yung lugar na to na halos maputik. Napakaputik, madulas ito sa gulong ng sasakyan. Mahirap pumahon dito. Pero titignan natin kung makakapasok tayo dito. Tatawid tayo dito ng mga ilang sapa. Kung tatawirin natin dito. Kung papunta tayo sa bahay ni Nanay Mayaman, kung babagtasin yun, 14 na sapa. Pero ang sasakyan kasi makakapasok lamang hanggang sa may, siguro makadaan tayo ng 2 sapa. So yung 12 sapa, papunta ka doon sa bahay ng aakyatan, babagtasin na lang natin. Ito, pababa na tayo. Bababa tayo dito. Ito yung unang tatawirin natin na sapa. Ayan. Medyo ngayon, medyo may tubig ito ngayon. Madulas ito, madulas. So ingat tayo. Ito, madulas yung packet na to. Kailangan medyo magaling ang gulong mo dito, hindi kalbo. Kasi pagka medyo kalbo, tutulas ka, i-slide ka sa gilid nito. Nararamdaman natin ngayon na nag-i-slide yung gulong natin. So kitang-kita naman natin, halos yung dinaanan lang ng kalabaw at saka yung pinaka ng dinaanan ng yung cart ng kalabaw, yung pinakapaa niya, yun lang ang dumaan dito. May bakas ng gulong ng motor. Dahan-dahan tayo dito kasi merong creek dito sa gilid. Babagsak to yung sasakyan natin pag medyo tumulas. So popost muna natin. So tuloy-tuloy tayo ngayon, pero damang-dama natin yung giwang ng gulong ng sasakyan paahon. Medyo nakalusot tayo sa bandang yon. Hindi po natin alam kung makakalusot tayo ngayon. Ginagawa po natin ito dahil lamang sa pagkakapatiran. So kung makikita natin yung lugar na yon, malayo pa yung babagtasin natin. So tingnan natin kung makakalusot tayo. Medyo nakalusot tayo. Andito tayo ngayon. At diretso pa tayo, tatawid pa tayo ng isang creek. So titingnan natin kung gaano kaputik dun sa lugar na pupuntahan natin. Medyo mawala-wala na ng konti ang putik dito. Hindi natin malaman kung isasakyan natin. Tumatakbo tayo ng mga siguro 10 kilometers per hour to 15. Ito. Tatawid tayo ng creek. Ito, nakapasok na tayo ng Sitio Laan. Yung mula doon sa nag-slide yung sasakyan hanggang dito, Sitio Laan to. Ito, tatawid tayo ngayon ng panibagong creek. Ito yung pangalawang sapa na tatawiran natin. At umaambon po ngayon, napapansin ninyo, medyo umaambon ngayon. Pero patuloy po tayo at wala makakapigil sa ating gawain. Yan, nakatawid na po tayo ng sapa. Mahaba pa po ito. Pagdating po sa dulo nito ay paparada ang sasakyan at babagtasin na lang namin. So yung putik na to putik ito rito, pilitin lang natin ang makaahon dahil mahirap dito medyo madulas. Sama po natin si Ate Jinky. Yan, si Ate Jinky po yung bago nating kursilista. Kaya graduate lang po nito. Kailan ka graduate, Ate Jinky? April 16 to 19.
Anong buwan? April. April. Oh, wow. Teka nga naman. Oh, meron tayong guide na aso. Gag-guide tayo papunta doon. So, mabait yung mga aso rito. Marunong makisama eh. Ay, ang kulit. Talagang ihatid tayo sa lugar ng ating pupuntahan. Alam niya na pupunta tayo doon siguro. So, sinundan tayo ng aso. Nauna siya. Ginaguide tayo ngayon. At nandito tayo ngayon. Medyo maputik na naman sa parte rito. Titignan natin kung paano gagawin natin. Medyo nagmamadali yung aso dahil akala niya makaabutan siya. Pero kung ginaguide tayo ng aso, ito, nasa parte na naman tayong madulas. Parting madulas na naman to. Hopefully yung pagbaba natin sa parting doon hindi tayo dahil medyo makipot ang daan dito. Makipot. Kita nyo, gumigiwang yung sasakyan. Pero wala tayong magagawa. Kailangan tayong pumasok. Nakaset po tayo sa 4-wheel drive. Yun na lang po, 4-wheel drive yung dala ko. Medyang samantala po, puputulin muna natin to.